A day in my life as a makeup artist. Hi, it's me, your glam diva, Agnes Calzado. And for today's video, meron tayong 3 clients with 3 locations. And for our first diva, andito kami sa Stamford dito sa McKinley Hill. 6:30 yung call time namin, pero alas 6 pa lang andito na kami. And by 6:10 AM, sinundo na kami ng aming diva na si Miss Darlene. So ayan, packet na kami sa unit niya. Usually talaga, dapat mas maaga kami ng 20 or 30 minutes before call time. Kailangan talaga na mas maaga kami ng at least 20 or 30 minutes before call time kasi kailangan pa namin mag-setup ng makeup station. So ayan, 6:15 nag-start na kami ng makeup session. Wala namang allergy sa makeup na. Walang allergy sa makeup. Any brand. Tapos first time magko-contact lens. Okay, sige. So wedding guest ngayon si Miss Darlene sa wedding ng friend niya. At ang ginawa ko makeup look sa kanya is soft type fresh makeup. Medyo pop up yung eye makeup niya kasi nakita ko yung dress niya sobrang plain lang na color pink. Kaya sabi ko sa kanya medyo bonggahan natin yung pigment ng eye makeup mo. 7:34 patapos na kami, finalize ko na lang yung makeup look niya. Sobrang natuwa kami sa outcome na makeup look niya pero hindi kami makapag-react masyado kasi tulog yung boyfriend niya. Kasi nagbubulungan kami, nag-uusap kami at yung mga tawa namin sobrang quiet lang. Ako na rin nag-hair sa kanya kasi wala yung hairstylist ko na si Echo. May event rin kasi siya kaya hindi ko siya nakasama. So ang kasama ko dito is yung aking assistant na si Ate Ro. Usually naman kahit marami akong client in a day, basta hindi magko-conflict yung mga schedule nila, kaya ko siyang i-accommodate in a day. Pero dapat kasama ko lagi si Ate Ro. Kasi kailangan ko talaga ng habang nagme-makeup ako, may nagliligpitan ng gamit ko. At syempre, yan nga, meron tayong taga-video. And then yan na nga, by 8:44 natapos ko na yung hair and makeup ng aking diva na si Miss Darlene. Sobrang natuwa kami kasi na-achieve namin yung soft time makeup at saka yung Vietnamese hairstyle. At sobrang bagay din talaga sa kanya. At dahil nga nililigpat ni na Ate Rose yung mga gamit ko habang nagme-makeup, nag-hair ako kay Miss Darlene. 8:55 nakaalis na rin kami sa condo. Dahil 10 AM naman yung call time namin sa isa naming divas. Actually, 10:30 pa yung call time namin doon sa isa naming divas. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan namin at least 20 or 30 minutes para sa setup makeup station namin. At dahil nga sa Cetadines Hotel, ang next location namin, dapat makaalis kami dito ng around 9:15. 9:12 nang nakarating yung Grab driver namin. Buti na lang din, hindi kami nahihirapan kumuha ng Grab driver. Usually talaga, kapag ang makeup gig ko is iba-ibang location sa isang araw, at least meron akong 1 hour para sa travel time. So ayan, 9:40 nung nakarating kami sa Cetadines Hotel. Medyo maaga pa pero at least hindi kami kaya okay lang din yung 1 hour travel time kasi nga from McKinley papunta pa kami sa City. So habang waiting kay client yan, picture muna. 9:50 dumating na kaagad yung diva namin na si Dr. Abigail. Sinundo niya na kami kaagad sa lobby kaya hindi na kami nakapagkape sa lounge. Pero sabi ko kay Ate Rose, mamaya na lang tayo magkape ate kasi nga diba, every time na pupunta ako sa mga luxury hotel, kailangan makapagkape ako. Yun ang lagi kong gustong treat sa sarili ko kapag nagpupunta ako sa mga luxury hotel para sa makeup ng mga divas ko. Wala naman pong allergy sa any makeup na po. Any brand. Tapos yung contact lens niya, ma'am, first time to hindi? First time. First time. Sige. By 10:05, nag-start na ako sa makeup look ni Dr. Abigail. O taking niya ngayon as a doctor. Kaya ang request niya is fresh makeup lang. Tapos ang team nila is Filipiniana. Sobrang bait ni Dr. Abigail. Tawanan lang kami ng tawanan habang nagme-makeup. Tawa kami ng tawa dyan kasi nga nagbubulungan pa rin kami. Igising naman yung asawa niya. Kasi nga diba, doon sa unang diba ko, tulog yung boyfriend niya. Kaya ang tahimik namin. Kaya nagbubulungan kami doon, pati tawa namin sobrang tahimik. Tapos na-realize namin, hanggang sa makeup session namin kay Dr. Abigail, nagbubulungan pa rin kami. Kaya tawa kami ng tawa. Sabi ni Ate Rose, bakit bumubulong ka pa rin, girl? Eh wala naman tulog. Kaya yan, tawa na kami ng tawa na. Tapos sabi niya, magpatugtog nga tayo, sayaw-sayaw kami. Ikaw talaga yung binibidyo. Grabe, buong makeup session yata namin, tawanan lang kami ng tawanan. And then yan yung view dun sa room ni Dr. Abigail. Then yan, patapos na yung makeup ko sa kanya. Then ang request niya sa akin hairstyle is half updo tapos curl lang yung baba. Sobrang nai-enjoy ko rin talaga ang mag-hairstyle kasi yan talaga yung mas una kung gusto ko sa makeup. So ito yung outcome ng hair and makeup ng aking diva na si Dr. Abigail. Sobrang natuwa din siya sa outcome kasi nga na-achieve namin yung fresh and simple hairstyle para sa o-taking niya ngayon. At dahil nga doon, binigyan niya kami ng tip na pangkape namin ni Ate Rose sa lobby lounge. 12:30 na natapos namin yung hair and makeup ni Dr. Abigail. Sabi ko kay Ate Rose, kape muna tayo sa baba, tapos picture tayo. Actually, 12:30 na yan, pero wala pa kaming kain. Ganun talaga ang buhay ng isang makeup artist, nabubuhay tayo sa kape. Pero syempre, sobrang bait ni Dr. Abigail, hindi lang pang kape yung binigay niya sa amin, pati pang lunch na rin. Magda-dine in pa sana kami sa hotel lounge, kaya lang 12:30 na pala. Kailangan makarating kami sa next client namin by 1:30 kasi 2 PM yung call time namin. Kasi need namin mag-travel from City Bay papuntang Taguig ulit. Kasi ang last location namin is dito sa Acacia State sa Taguig. So no choice kami ni Ate Rose, since may 1 hour travel naman kami, pwede sasakyan na kami kumain o kaya dun sa lobby ng mismong condo. 1:45 na nakarating kami sa
sa Acacia State, sabi ko kay Ate Rose, pwede tayong kumain dito at least 15 minutes. And then waiting din naman kami kay client na nasunduin kami. Then dyan na kami sa lobby kumain. Tapos after 15 minutes, nag-chat si client, lipat daw kami ng location. Kasi wala pa pala daw kuryente doon sa bago nilang condo. So lipat kami doon sa luma nilang condo, dito rin sa Acacia State. 2:30 na kami nakapag-start ng makeup look ni Diva Kyrie. From niya ngayon, so ang request niyang hair and makeup is yung parang kay Jisoo ng Blackpink. And glitter sa eye makeup niya. Kaya yun yung ginawa kong makeup look niya. Nag-adjust lang ako ng konti para doon sa babagay sa features niya. At syempre, dapat mailabas pa rin natin yung youthful look ni Diva Kyrie kasi nga 13 years old lang siya. Kaya ang ginawa ko is fresh makeup look lang din talaga sa kanya. At para naman sa hairstyle niya, medyo nag-worry siya kasi sabi niya sa akin medyo maiksi daw yung hair niya, pero ang gusto niyang hairdo is yung kay Jisoo. At dahil nai-enjoy ng Glam Diva niyo ang pag-hairstyle, syempre gusto ko din ma-achieve yung gusto niyang hairstyle. Actually, madali lang naman yun. Talagang susundin mo lang talaga kung paano ginawa yung hairstyle ni Jisoo. So ayan, kinulot ko lang muna sila lahat, tapos saka ko siya ipopony. Tapos sinis ko lang yung hair niya bago ipony para mas ma-achieve natin yung hairstyle ni Jisoo. And then ito na nga yung outcome ng hair and makeup niya. O diba, Jisoo yung hair. Sobrang natuwa din ako doon sa nagawa kong hairstyle. Bukod sa pagme-makeup, sobrang napaproud din talaga ako sa sarili ko kapag na-achieve ko yung hairstyle ng gusto ni client. Halos 5:28 na nung natapos kami ng makeup ni Diva Kyrie. Grabe, sobrang maghapon kami ni Ate Rose ngayon sa kalsada para sa makeup session ng 3 location ng 3 divas namin. Pero kahit ganun kahaba yung oras namin sa pagtatrabaho ngayong araw na to, parang hindi pa rin namin naramdaman yung pagod kasi nga nag-enjoy lang kami sa ginawa namin. At higit sa lahat, ang nakakalis ng pagod is yung natuwa yung mga divas namin sa outcome ng hair and makeup namin sa kanila ngayong maghapon. Yun lang divas, thank you so much sa pagsama sa amin sa makeup gig namin. See you again next time. Bye!